Isa ka ba sa naghahanap ng materials para sa discipleship? Although marami tayong materials na makukuha sa mga Christian bookstore, sa mga trainings, sa mga seminars, pero itong materials na ituturo ko sa iyo, simple lang naman ito. Ito yung ginagamit ko sa aking church planting ministry. At ang materials na ito ay nakapagtayo ng 4 na simbahan using these materials. Kung interesado ka, sikapin mong matapos ang training materials na ito, baka sakali ito makatulong sa inyong simbahan. Unahin muna natin yung Matthew 28 verse 19 to 20. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." So itong utos ng Panginoon, hindi lang ito sa kanyang 12 disciples, maging sa lahat ng mga followers ni Jesus Christ, that we need to make disciples, not only to make converts, to make members of the church, but to make disciples who will make disciples. Okay. So ang tanong is, how to make disciples? So tulad ng sabi ko kanina, madami tayong materials, pero itong materials na ito ay pinakasimple, ituturo ko sa iyo. Ito yung tinatawag na Discipleship of 7. D7, shortcut. Small Group Discipleship Manual. So at least yung 7 na grupo, manageable. Hindi siya mas maraming intindihin kasi kada araw, bibisita ka lang ng isa. You have to appoint you make an appointment every day isa. So, madali siya i-manage kasi 7 lang. Pangalawa, bakit 7? Kasi meaningful itong 7 because God made the heavens and the earth in 6 days. Sa 7 araw, ang Diyos ay nagpahinga. Kung tingnan mo sa the fall of Jericho, inutusan ng Panginoon na magkaroon ng Jericho March, inikutan nila yung Jericho for 7 times. Si Naaman gumaling, nagdip sa ilog ng Jordan 7 times at nakita niya yung himala. In the book of Revelation, makikita mo yung 7 churches, 7 trumpets, at marami pang iba. So kung i-discuss natin yung puro 7, medyo matagalan tayo dyan. Basta ito yung Discipleship of 7 o D7, the Small Group Discipleship Manual. It is manageable at is meaningful. How to start with your 7? Paano natin simulan yung 7 natin? Magsimula tayo sa tinatawag na prospecting. Make a list of your prospect na 7. So ang ginagawa ko dito para makalista ako ng 7, everyday naglalakad ako sa community. Maliban sa community survey, nilalakad ko yan kasamang panalangin, kasama yung Jericho Walk, at makipag-connect sa mga tao na aking makasalamuha at pinagpe-pray sa Panginoon kung sila ba ito yung maging 7 ko. So makipag-usap ako, din ililista kong pangalan, at pagkatapos ilista mga pangalan, from Monday to Sunday, ililista ko sila, tapos simulan ko silang ipanalangin. Your daily 7 prayer habit. Kailangan meron kang pag-pray mo sila, yung prospects mo for 7 times and 7 days. So, bago mo sila i-approach for Bible study o discipleship, kailangan ay busugin mo muna, hinog muna sila sa panalangin. 7 beses sa 7 araw. Yun ang mga panuntunan. Ang sunod is start connect with your 7. So you have to build friendship. So sa pag-build ng friendship, maraming paraan. Kung ano yung skills o talent mo na pwede mo magamit. For example, kasi ako ay may pagka-negosyante, mag-o-offer ako ng isang trabaho o kind of business, introduce ko to connect with the businessman.
Kung ikaw naman teacher, pwede ka mag-offer ng libreng tutor. Out of 10, maglibre ka ng isa. Kahit isang oras sa isang araw, pwede mong gamitin yan. Kung anong profession mo, gamitin mo to connect with your 7. So, madali. Kung ikaw isang farmer, pwede mo i-connect yung kapwa mo farmer. Kung ikaw isang driver, pwede kang makipag-connect sa kapwa mo driver. Kasi bakit? Hindi na mahirap makipag-connect kasi pareho kayo ng profesyon. So, anong profession mo sa buhay, gamitin mo para to connect with your kapareho na profession. Then, knowing each other. So, sa pagkwentuhan ninyo, malaman mo kung ano yung katayuan niya sa buhay. Pero huwag kang umalis. Bago ka umalis, kailangan mo ipanalangin ang kanyang Panginoon. You start with prayer. So, do not share word of God muna. Kailangan mo nang ipanalangin siya bago ka umalis. So, gagawin mo yan for 7 days. So, wala kayo bang gagawin, kundi pray, pray, pray. O, sa kapitong araw. So, yun ang ginagawa ko. So, hindi mo na ako mag-share ng word of God. Ginagawa ko, ipakita ko yung aking concern para may panalangin siya. Paparamdam mo muna sa kanya na hindi ka lang pumunta doon sa sarili mong interest, kundi nandoon ka to be a part of His life. Tapos, ipanalangin mo na for opportunity to share. Ipanalangin mo na bigyan ka ng Diyos ng opportunity na makapagbahagi. Kadalasan sa akin na-encounter, ang opportunity na ito, may magkasakit sa loob ng kanilang tahanan. Then mag-o-offer ako ng prayer. Either pag nalaman ko, nasa hospital, bibisitahin ko sa hospital, at mag-offer ako ng prayer, tapos dadalaw ako sa bahay nila kung sakaling makauwi na, yun na yung pagkakataon ko. So the Lord will open opportunities once you have to pray na bigyan ka ng Panginoong opportunity na kapagbahagi ng salita ng Diyos. So hindi ka bibiguin ng Panginoon. Kung ito yung meron kang burning desire na gawin ito. So importante, meron kang desire, meron kang vision, meron kang dreams, burning desire na gawin ito. Of course, yung passion. So, ito yung tinatawag nating training process. Pero bago ang lahat na yan, yung sa discipleship materials, balik tayo sa ito yon. Yung facilitator, ito yung process niya, ito yung pwede mong gawin. Facilitator, ikaw yon, yung trainer, tapos may mag-appoint ka ng trainee. Halimbawa, kung wala ka, pwede mong ibigay sa trainee mo kung wala ka, kung sakaling natuto na ito. So, may trainee ka, tapos, meron kang kaliwa at kanan na pwede mong ituruan. Tapos, itong trainee na ito, turuan mo how to make disciple. Pwede mong kasama mo siya sa iyong ginagawa para itong trainee mag-observe sa iyong ginagawa. So gagawin mo, ito yung isa, Lunes mo i-meet, tapos naman itong isa, Tuesday, kahit 2 araw, ituturuan mo siya to make disciple, tapos siya rin, tuturuan mo paano to make disciple, kahit at least 1 or 2. Yan, so, ito naman, pwede mo maging assistant yung trainee mo. Balik tayo na dito. So, yung bawat isa, turuan mo, kahit isa lang, each one, reach one. Balik tayo dito ha. Balik tayo. Ito, tuturuan mo siya. Diba, na-disciple mo na. Turuan mo siya to reach one. Each one, reach one. Kumbaga, tuturuan mo siya to reach one, each one. No. Bawat isa ay tuturuan mo kung paano mag-abot ng isa. Tapos tuturuan mo rin to invite. Invite your one. Kung Sunday ang grupo mo o Saturday, tuturuan mo paano mag-invite. No. Kasi nilang basta i-reach out, but invite. Pwedeng sunduin.
Kadalasan ng iba, pag mayroong sasakyan, sinusundo para siguradong makasama sa grupo kasi maraming alibayan. Or else, pwede ka rin gumawa ng tinatawag na winning event, invite your one. Ang kadalasang ginagawa ko dito, magkaroon ako ng party o dinner party o ano klaseng party, invite sa Jollibee, McDonald's, libre para magkaroon ng winning event. Gagawa ka ng invitation card na yung bahagi siya ng party ito para madala mo siya sa isang okasyon at doon magkaroon ng evangelistic fellowship at doon ay magkaroon ng formal na invitation na magkaroon ng acceptance sa Panginoon. So, tandaan natin yung si Kristo nagsabi sa mga disciples, I will make you fishers of men. So, dalawang klaseng paraan ang pangingisda. Una, yung paggamit ng tawag dito, pain lang. Pangalawa, yung net. Pero nung sinabi ng Diyos, sabi ni Kristo Jesus, I will make you a fishers of men, gumagamit sila ng net. Jesus tells them to use net. Kaya yung net na ito ay nauso ngayon yung tinatawag the networking of discipleship. Ano ibig sabihin ng networking? Net yung gamit nila. Networking is the exchange of information or services among individuals, groups, or institution. So, ang alam natin sa networking, ginagamit ito sa pagbibusiness. Ginagamit din sa mga scam. Pero ang networking na ito, ay nakatulong ito dahil it is the process of networking na leverage, magpaparami ka. Kaya ito yung make disciples, who will make disciples. Kasi kung ikaw lang, halimbawa, yung member mo 100, ikaw pa rin mag-Bible study, ikaw mag-training, ikaw lahat. So, pagod na pagod ka. Whereas, titraining ka ng mga leaders na makatulong sa iyo to make disciples, napakabilis yung church growth. Pero kung ikaw lahat, ikaw mag-song leader, ikaw mag-gitara, ikaw treasurer, ikaw janitor, ikaw visitation, hindi abutan ng isang taon, patay ka na. So, kailangan sundin natin yung process ng Panginoon to make disciples who will make disciples. Ito yung ginawa ko. So, ikaw yung pastor, master trainer. So, gagawa ka ng isang trainee na pwede mo maging assistant. Yan. Ito muna yung focus na lagi mong makasama. So, paano gamitin yung buong linggo kung ikaw pastor na masipag, kung sa private o government tayo nagtatrabaho, magugol tayo ng 8 oras. Babayaran tayo ng private o ng company ng 8 oras. Now tayo, ang ating master, ang Panginoon. Nire-reward din tayo ng Panginoon ayon sa ating mga kasipagan. So bakit di mo gamitin? Kasi kadalasan kasi, pag nag-visitation tayo sa isang araw, 1 oras lang, uwi na agad sa bahay. Pero how about i-try mo na sa isang araw, mag-google ka ng 8 oras pagtatrabaho. Bibisita ka sa iyong disciple na 7. Una, Monday, dadala ka ng 2. Siguro mag-google ka dito ng tag-4 na oras. 4 na oras, di 8 na. Kung tag 2 oras lang, pwede ka pa maghanap ng iba. So, pwede rin gumawa ka ng calendar everyday kung anong gagawin mo sa 8 oras. Pwede sa oras ng panalangin mo, oras sa pag-aaral, oras sa visitation, oras sa discipleship, at iba pang mga oras. Basta yung 8 hours na yan, ginagamit mo para sa gawain mo bilang isang pastor. So pag Tuesday, meron ka ulit 2. Kung Wednesday naman, wala tayong Wednesday kasi yun ang prayer meetings kadalasan. Pero kung wala kang prayer meetings, small group lang, pwede mong gumawa pa ng isa. Basta araw-araw, meron pang appointment kasi full-time ito. Thursday at Friday. At i-meet mo ang grupo on Saturday. Pwede yung morning watch o pwede rin sa gabi. I-meet mo yung 7 ito para magkakilala itong 7 ito at alam nila kung sinong kanilang kagrupo. Yung iba nga dyan, mayroon pang group chat, FB, kinagamit.
Ngayon, lalo na ngayon, mahalaga ito kasi nga dahil lockdown, hindi natin ma-meet as a group. Kaya mahalaga ito yung gamitin din natin yung technology natin ngayon. Hindi lang ito sa mga negosyante ginagamit, gagamitin din natin ito bilang mga pastor din. So ito yung tuturo kanina bilang isang yung networking style of discipleship. Yan. 3, facilitator, may trainee ka. O, yan, sundan mo lang yan. Tuturuan mo ang isa to make disciple. So hayaan mo na yan sila nang gagawa ng kanilang discipleship. So ang focus mo ngayon doon lamang sa 7. Yung 7 turuan mo paano mag-disciple. Nasa kanila na kung mag-7 rin sila. At least maka-invite sila ng isa, maka-reach out sila ng isa sa magandang resulta na yan. Pero at least 7. Tuturuan mo rin sila paano makapag-invite ng 7. Pero magsimula tayo sa isa. Hindi naman ito sa pilitan kasi mahirapan din sila. Isipin natin na pagtuturo natin enjoyable, hindi napahirapan sila kasi iba nahirapan. Katulad ng ibang training na kailangan makakuha ka ng 12. Wala kang 12, hindi ka maging leader. Kaya kadalasan, kinukuha yung ibang members sa ibang simbahan. Kaya dito, yung 7, kailangan yung talagang kunin natin yung nangailangan. Kailangan we need prayers. Bigyan ka ng Panginoon, kaya sabi ng Biblia, pray for the harvest. Panalangin mo kung sino yung the ripe harvest, the ready to harvest na ibigay ng Panginoon sa iyo, hindi ka na mahirapan. Yan, yun ang tinatawag networking of discipleship. Magsimula sa isa. Now, mahalaga rin ituturo sa iyo yung tinatawag na discipleship process. Dapat alam mo yung discipleship process. Ito, sample lang naman ito. Pwede kang gumawa ng sarili mo na discipleship process. So, una, ang ginagawa ko dito yung connect. Connect muna. Sa connection, maraming paraan how to connect people. Tulad ng sinasabi ko kanina sa inyo, ang pagkipag-connect depende sa iyong profesyon. Kung ikaw ay isang seaman, kapari mong seaman, ang ipag-connect mo. So, simple lang naman sa connection eh. Pray. Lagi mo siya ipag-pray. Kung makita kayo, pray muna. Paramdam mo yung iyong care. May sakit siya, dalawin mo. May problema siya, counseling. Tapos ibahagi mo yung karanasan mo, paano ka binago ng Panginoon. So dito, pwede mo nang i-share unti-unti sa kanya yung kabutihan ng Panginoon, paano ka binago ng Panginoon, yung testimony mo. Para malaman niya na ikaw ay talagang tunay na manampalataya. So dito ka pa lang muna. Connect, pray, care, and share. So dito pa lang mawin mo na yung mga tao. One time sa opisina may dumalaw na isang negosyante na gulong-gulo sa kanyang negosyo. So nakinig lang ako sa kanya. Tapos after na sa nakapagbahagi, after isang oras, papalam siyang umuwi. Sabi ko, sige, bago ka umuwi, pray muna tayo. So after the prayer, nagtanong siya, saan ba simbahan nyo? So tinuro ko simbahan, kinabukasan, doon nagsimba na. Pero papaluap ka agad. Kasi baka dahil lang sa udyok ng emosyon. So kailangan magkaroon tayong discerning spirit na mapaluap agad itong mga taong ito. Kasi in-need na ito spiritually. After na nakapag-pray, kaya share ka na, dito ka na magbahagi ng ito yung winning. Dito mo na formally i-share yung Word of God. Kung alam mo yung 4 spiritual laws, bridge illustration, pwede mong gamitin yan. Kung maraming paraan, ito sample lang ito sa mga kaparaanan kung paano mo ma-win yung isang tao na dito tatanggap siya sa Panginoon. Pero balikan ko pala dito yung connection, pray, care, and share, pero dito kailangan merong prayer and fasting. Napakahalaga ang prayer and fasting. Ginagawa ko dito once a month, 3 days straight. Sa prayer and fasting, huwag kang kakain ng almusal, pero ipag-pray mo muna ito. Tuturo ko sa iyo yung fasting na ito, paano ginawa. Pero sample lang, sa prayer and fasting, kailangan, you have to pray kung kailan ka magpe-pray and fasting. Diba, sabi mo, Lord, I want to pray and fasting next week, 3 araw, almusal, tanghalian, hapunan, sa paghapunan, pwede ka mag-soft diet.
Tapos 3 araw mo gagawin yan. Napaka-effective ang gawin mo yan. Parang pakiramdam mo, kahit hindi wala kang kain, pakiramdam busog ka pa rin. Kasi binigyan ka ng lakas o energy ng Panginoon. Or else, morning watch. Jericho walk prayer. Yan, pwede mong gawin ito. Habang naglalakad ka, nagpe-pray ka. Kahit ikaw lang mag-isa. Destroying the stronghold of Satan. Lahat na yan. So, dito na tayo sa winning. So dito, pag nag-share ka ng Word of God, hindi ka na mahirapan kasi nga, inopen na ng Panginoon, binuksan na ng Panginoon ang kanilang mga puso. Handa na sila. Kaya wala na dito yung hindi na sila tumatanggi sa Word of God kasi ang Panginoon ang kumikilos sa kanila. Because busog na ito sa panalangin. Because sabi nga ng Biblia, it's not by might, nor by power, but the Spirit of God. Now, kung sila ay tumanggap na sa Panginoon, sila ay binigyan mo ng assurance of salvation, join the small group. Ito yung integration. So, meron tayong materials dito. Kung nais nyo yung materials, bibigay ko ito, either ilagay ko sa ebook para ma-download ninyo. Join the small group. So, 7 lang din sila. Pag small group, 7 lang din. So, kung halimbawa, mga estudyante, puro estudyante. Kung nag-opisina, puro nag-opisina. So, dapat malaman, ma-identify mo kung anong grupo sila. That is, sabi nga, the same feather flock together. So, meron tayong materials about basic Christian living. Meron tayong materials about membership class. So, dapat malaman nila yung lesson dito. Meron tayong Christian maturity. May Book of Galatians. So, itong lahat ng materials, kompleto tayo dito. Pwede nyo i-request sa akin. Tawag lang kayo. Tapos dito, pwede mo nang invite to the church. Dito hindi muna, kasi makamasyak sila. Kasi dito hinog na sila eh. Mayroon mga iba, hinog na. Kung gusto mo umattend, why not? Pero wag ipilit. Kailangan may proseso. Invite them in the church. Join worship. And then dito na rin yung baptism. Then after that, kasi may nag-sign up na sila ng membership. At dito na-baptize na. Yung product dito, kailangan mag-level up dito sa discipleship. So, meron na tayong materials about the mission of making disciples. May manual kasi ako dito, complete na ito. Binibenta ko ito ng 200 pesos lamang. Building church, the core values, fundamentals, how to start small group. So, may itong spelling. Una yung A. How to start a small group. So, dito, tuturuan na natin sila paano mag-start ng small group. So, yung 7, may grupo na 7, napakabilis ng growth nito. Kasi hindi ka na nahirapan. Dahil ang hirap mo ay sa umpisa lamang kung ikaw isang manggagawa. Of course, huwag kalimutan yung sali sa encounter retreat. Kailangan meron silang tinatawag na encounter retreat bago itong discipleship gagawin. After baptism. O before the baptism, pwede rin gawin. Meron sa encounter retreat. Then pagkatapos niyan, sa discipleship, meron tayong multiplying small group. Ito yung mga lessons sa discipleship. So, complete materials tayo dito. After this, empower natin sila, tuturuan natin learn to lead. Dito natin suturuan. Tayo naman ang mga leaders, mga trainer, obserbahan natin sila. Tayo na mag-observe how they lead the small group. At least, i-mentor natin sila. Do's and don'ts. Paano sila mag-exhort? Paano sila magpe-prayer? Let them lead. Kumbaga ito yung on-the-job training na nila. Ito yung mentoring by example. Tapos dito, meron tayong commissioning ceremony. So may formal commissioning ceremony. Pwede sila magtuga at doon natin sila i-commission at bigyan natin sila ng specific job description. Okay. So tingnan nyo mabuti. So itong process na ito ay sinimplified ko lang ito para maintindihan. Kumbaga, madaling maintindihan, madaling gawin. Pero pwede kayong gumawa, depende yan sa inyong community. Pwede kayong gumawa, ask the Lord to give you wisdom how to make your discipleship process. So, sample lang ito. So, kung nais nyo na magkaroon ng formal discipleship seminar in your church, kahit anong denomination, kung nasa tingin nyo ay nakatulong ito, please contact me or contact us 0927-388-6998.
So, pwede yung tawagan ito para makapag-conduct tayo ng discipleship seminars. Kung nakatulong ito sa inyo, salamat sa inyong panunood. Please subscribe. Do not forget, click the subscribe button and hit the bell icon. Para sunod, ma-notify kayo kasi may next pa itong training ko about yung materials mismo. Iti-training ko rin ito paano gagamitin. God bless you.